ang pagkakaibigan ay mahalaga. I'm not just talking about superficial friendships. I'm talking about real friendships. Friendships that stand time, stand misunderstandings. Mahalaga ang relationships, mahalaga ang pagkakaibigan. Because what is life without true and meaningful relationships? Yan ang kwento ng ating episode ngayon. Nandito tayo sa 3IT Farms. And this is a story about friendships. Tutuloy na po ako. How are you? How are you, pare? How are you? How are you? Ayos naman po, ayos naman po. How are you? How are you? So, let's please introduce ourselves. Charlo po, kaedad nyo. Should I say muscle tsaka driver / bodyguard? Na joke lang. Mario. Wala lang, Mario. Don Mario. Ako palagi nagpapakilala dyan. Ako magpapakilala dyan. Don Mario. Muntik niya nang bilihin yung buong Quezon. Pinigilan ko lang siya. So, Rino. Ako yung likod ng camera. okay. And I'm Chris, your Ops Officer here at NutriHydro. Siyempre, wag mo po natin kakalimutan ang isa po nating kaibigan na nasa likod ng camera, si Nathan. Ang inyong mabs sa saka. Yeah, so si Nathan, tutulungan po tayo sa camera because our camera guy is not available over the weekend. Today's Sunday and it's a beautiful day here at here at where? Barangay Kabuyaw, Nagkaroon, Laguna. Nagkarlan, Laguna. Kabuyaw. 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 So, I understand, unahin na natin, you know we're here because we've seen you on your post. Pwede ba makiupo muna? So, naintindihan namin kaya we're very interested with what you guys do here because we understand that above all, ang inyong samahan dito ay friendships. It's about friends. Yeah? Gano'n na ba? Ano ba yung kwento ninyo? Kailan pa ba kayo magkakaibigan? Kasi, kaya po pala tinawag ng 3IT na farm kasi lahat po kami IT students. It was way back 2002. Or rather, 2002 po. Kami po ni Rino yung unang magka-classmate eh. Anong kurso yan? IT po, Information Technology. TIPQC. What's up? So, ayun. So, 2002, first year, second sem, kami nagkakilala. And then, pumasok na po si Mario nung second year, first sem. And that's, the rest is history na po. Hanggang ngayon, magkakasama kami. Glad to say that. Okay. And you were all taking, IT rin yung ginoinan mo. So, TIP, Quezon City po. Quezon City. And then, how did this friendship go? You were friends all throughout college? Yep. Trabaho, magkakasama pa ba kayo? Kami, for a stint, nagkasama kami sa isang call center sa QC. Ito kasi lumipad to ng papuntang Saudi because kailangan niyang paaralin yung dalawa niyang kapatid. So, Which part of Saudi? Ano po, Sir Chris, sa Eastern Province, isa po kami doon sa isa po kami sa gumawa ng pinakamalaking petrochemical sa 5-way area malapit sa may Abu Hadria Highway. Malapit to sa may Aramco na... Actually, affiliated po kami sa Aramco. Okay. So may taas, ano? Sa northeast ng... Eastern part, sir. Malapit po kami sa may bandang Kuwait, if I'm not mistaken. I see. I see. 7 years siya doon. So, yun. Pero hindi naman naputol yung communication namin. Tatawagan kami. That time, ako may capacity ako sa call center, mag-group call. Yes. Tatawagan ko siya sa Saudi, tatawagan ko to. Yan. Amazing. Nagkakakwentuhan pa rin kami every now and then. Tapos, pag umuwi siya, kami yung sumusundo. Hindi alam ng parents niya, surprise niya. Yan. I see. So, like normal friends? Like parang friends yan. On and off, on and off? Yeah, inom, pag anuhan ng, tara, kita tayo. I see. Okay, and then fast forward, paano nabuo ito? Itong farm na to? So, pandemic time. So, yan. So, lahat tayo, syempre, walang ginagawa. No? So, nag-start ako ng 2020 nung na-acquire namin itong property. Acquire ko itong property. So, How may I ask the size if you don't mind? Ito ay,
Bali, total is 1.8 na eh. Okay. Kasama yung nasa unahan. So, yun. Pero yung una ko nabili is 8,000. Ito. So, yun. Siyempre, yun. Doon lang nag-start. So, tapos, sinubukan ko lang mag-hydroponics. Siyempre, sa bahay, di ba? Merong maliliit. Nung kasagsagan ng pandemic, walang pwedeng lumabas. Hindi tayo makalabas. Hindi tayo lahat makalabas. So, yun, nag-try lang ako doon. Until okay naman. Sabi ko, why not, try nating, Binili mo ba to during the pandemic? Yes, during the pandemic. During the pandemic. Nung nag-hydroponics ka na o bago ka pa mag-hydroponics? Nag-hydroponics na ako sa bahay noon. Nagtatry na ako ng mga box. Okay. Tapos nung nabili ko to, gulayan kasi to, taniman ng talong. So nung nakita ko to, sabi ko, may potential tong lagyan ng hydroponic greenhouse kahit maliit lang. Tapos, maliit lang, 50 square meters. Nasa sold out ni Kuya Buboy. So sabi ko, kaya pa. Isa pa, Kuya Buboy. Another 50 square meters. So, 100 na. Tapos, nasa sold out. That's the time na kailangan ko na ng isa pa. Tinanong ko na si paring Charlo dito. Sabi ko, bro, medyo, okay naman yung kita. Hindi kaya yaman. Pero, at least may extra, ka. So, yun. Siya yung nag-construct ng pangatlong greenhouse. Tapos, yun. Ayun na, I mean, lagi naman kasi ako sumasama sa kanya. Hindi kasi natin matatanggal yun eh. Yeah, Kahit nung palagi magkakasama, di ba? wala, hindi namin talaga matanggal yung Sir Chris. Talagang yung namin. So, una, pasama-sama lang ako. I mean, I really do not have that, naman talaga, interest in farming. Tapos, yun nga, nung nakita ko yung idea ng pagbubungkal ng lupa, nakahawakan ko yung halaman, nakaka-relax siya eh. Then sinabi niya, ba't hindi mo subukang i-finance yung pangalawa or pangatlong greenhouse? And then again, the rest is history na from that point. Then si Rino, during that time, may balak na kaming mag-greenhouse 4. Sabi ko naman sa kanya, kung gusto mo, kasi nagtatanim na rin siya sa Mendez eh. Amadeo, no? Ayan. Sabi niya, pinauwi na siya nung misis niya kasi dahil dun sa, paano man yung story mo? Nag-start kasi ako sa Caloocan. Sabay kami ng So, nag-lettuce ako doon. Nauubos talaga after 15 days. So, mahirap lang anong tawag doon? may ka doon, A-type yun. A-type ako doon. Mahirap lang tawag doon, market. Kasi nagtatrabaho ako. Tapos, pagkatapos ng trabaho, magbebenta ako. So, magtatanim ako after hapon. Tapos yun, tinigil ko. Kasi nagkapunggos ako, hindi siya nabubuhay. Matayan siya. Tapos yun, tinigil ko siya. Tapos nagpunta ako ng Amadeo, Tagaytay. Doon ako nag-start ng routing, Ano mga tinanim mo doon? Usually, nag-start ako ngayon pa lang apple. How's it going? It's very interesting crop. So far ngayon, nasa 10 seedlings na ako. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo bro, magtatayo kami ng isang greenhouse dito. Why not, tumulong ka sa pagpa-finance. Tapos yun. Nabuo tapos, nagla-live kami sa account niya. Tapos sabi ko sa kanya, bakit hindi natin subukan gumawa ng page na sa atin, na baka malay mo may di ba, may magkaroon ng monetary, kahit pa paano tulong kami dito sa mga bata namin dito para mabigyan namin ng hanap buhay, ganun. Okay. That's very good. You get the community involved, no? Yeah. Okay. Pwede ba nating pasyalan yung inyong taniman? So para pala tong kwento ng mga magkakaibigan na imbis na nagpapatak-patak kayo sa inuman. Nagpatak-patak kami sa pagnenegosyo na hydroponics. Negosyo. By the way, si Rino nakaisip ng pangalang 3IT na farm. Galing. Sabi niya, 3 naman tayong bugok. Okay. Okay, so very nice, ha? Very nice dragon fruit. Yeah, ito pero nagbunga na to, hindi pa. Hindi pa. So hopefully ngayong fruiting season. So yeah. Okay. So, bro, natatandaan ko nung una mo, si Buboy. Hello, Buboy. Without Buboy, tama ba? Without Kuya Buboy, hindi magiging ganyan yan. Okay. Natatandaan ko, di ba dati kahoy ito? O bamboo ito? Dito banda? Tatlong greenhouse na magkakadikit na bamboo. So,
naandito kami nung bagyong Aghon, nung nilipad yung greenhouse namin. So, nagsimula kayo sa kahoy. Okay. What any reason why you shifted from kahoy to now bakal? Una, marami kaming na-experience na problem doon sa bamboo kasi kinakapitan siya ng pathogen, bro. Dahil poro siya eh. So, nagkakaroon ng amag, lalo na pag humid yung panahon dito. Kasi dito, nagpapag dito, di ba Kuya Buboy, naghahamog. Dahil tayo ay nasa Medyo low, bundok ko to eh. Ano bang bundok? Banahaw. bundok ng Banahaw. Halos nasa gitna kami. Okay. So, yun, sobrang taas ng humidity dito. So, pag naghahamog, nagkakaroon siya ng amag. So, yun, nadadama yung lettuce namin. Mga ilang beses kaming nagkaroon ng problem na gano'n. Sinubukan naman naming Sir Chris na may nagsuggest sa page na, sa kanya lang pala na pinturahan yung yung kawayan ng puti. Pero hindi matanggal yung idea ng fungus talaga. Nagpe-persist siya. Tapos maybe blessing in disguise na rin yung bagyo habang ginigiba na pinapanood namin. Nandito kami noon susubukan sana namin isagip eh. Okay. Kasi talagang nililipad siya ng hangin. So nandito kami, susubukan sana namin sagipin. Pero sabi namin kasi bro, wag na kasi delikado, baka iba na yung usapan ng yun. Yun, tapos ang ginawa namin, pinag-aralan na lang namin yung kung saan hahampas yung hangin. Yun, pinag-aaralan namin kung paano niya iaangat yung greenhouse namin. So, imbis na problema, pinag-aralan nyo na. Pinag-aralan nyo na. Kaya pala nung nagkwekwentuhan tayo, nung minsan binisita nyo rin kami dun sa aming nasirang greenhouse, sinabihan nyo na kami, sinabi nyo sa akin, di ba, ang dynamics ng hangin, papasok sa gilid, iaakyat niya. So, ano nangyari nun? Maganda sa inyo manggaling eh. Ano nangyari nung pinapasok ng hangin itong greenhouse? What was happening? Ano yung dynamics na nangyayari during that time? Yung unang setup kasi Sir Chris is that kalahati lang yung net and then bukas yung ibabaw. Kalahati meaning? Kalahati lang po sir yung net namin, itong pababa lang na to, tapos bukas yung ibabaw. Okay. So malaki yung entry ng hangin and at the same time, since na nakakulob yung plastic, so pagpasok ng hangin, iaangat siya talaga. Ngayon, ang maganda kasi dito ngayon Sir Chris is ano nangyari nung hinahangin? Parang may nakwento ka pa nun eh. Pumapalo siya? Pumapalo po talaga. Like yung UV, yeah, talagang magsisimula siya sa maliit hanggang sa lumaki na lumaki. Stretch na na-stretch? Na-stretch to the point na hindi na kaya ng structure hanggang sa bumigay. Lilipad ba yung mga bubong o yung plastic lang ang nasira? Well, lilipad rin po sana yung bubong Kung hindi bumigay yung UV. Pero nakikita namin na inaangat na talaga nung hangin yung structure, yung kawayan. Kasi nung pag-angat niya ng bahagya, biglang gumanon. Nag-sideways. Tsaka siya tumagilid. I saw the pictures, I remember. That was very... that was heartbreaking. Yeah. Devastated kami nun. Kasi ano na yun bro, for harvest na kami nun. Ano yun, almost 2,000 heads yung for harvest namin na wipe. Ganda pa naman ang tubo nung Pero alam nyo, itong mga to, halata mong matalino kasi in the brink of a disaster, imbis na magdrama, naisip nila, ganun pala gumana yung ganun pala pag malakas ang hangin, pag may bagyo, papasok sa isang lugar, isang side, tapos iaangat yung plastic sa taas, yung UV plastic. Iaangat niya na sobra-sobra, ngayon ko lang po natutunan din yan. Iangat niya na sobra-sobra hanggang sa mag-stretch at magbiyak yung plastic. So, there you go, bro. Guys, straight from the horse's mouth. Speaking of horses, dito ko unang nakilala si Red Horse. Kuya Buboy si Red Horse. May bagong may bago siyang ano ba tawag doon? Doon sa maliit, bisiro. Si Red Horse ay isa pong literal na kabayo at kanyang pinangalanan ng Red Horse. Yeah. So, what are we looking at here now? Ito yung kapalit ng tatlong greenhouse. Tatlong 50 square meters. Tama ba? Basically, yeah. Basically. Ito yung pinalit nyo. Kung mapapansin nyo dyan kung pag nasa labas kayo, mayroon doon elevation ng bahagya. Yan. Yan yung unang greenhouse. Yan na yung bali yung yung unang size. Alam mo, natatandaan ko, meron tayong isang kapatid sa South eh. Magaling yon. Sa kanya ko unang nakita itong mga ganitong sistema. Ano bang tawag dito?
Kratky bed type. Bed type. So, ito ay mga kahoy? Bato na to siya ngayon. Bato. So, tell us about it, pare. So, How was this constructed? nung ano kasi bro, nung ano pa to, kawayan pa. Ang setup talaga namin is palochina, Kawayan. Hindi, yung ano, Sa ilalim. yung kawayan sa ilalim, tapos ang tawag dito yung plywood. Tapos nilalagyan lang namin siya ng yan, ganyan na mulching, mulching. Pero since kawayan siya, tapos moist yan, tsaka palochina, inaanay. Pag hindi naman anay, lumalambot naman dahil moist yan eh. So parang nagkakaroon ng amag yung kahoy. Nabubulok siya, so nahihirapan kami i-maintain. So nung bumigay na siya, pinag-isipan namin kung anong gagawin namin, kung NFT ba o kung babalik namin yung Kratky. Pero kasi nag-decide kaming tatlo na i-Kratky na lang to kasi nawawalan ng kuryente dito. So hindi kami mawawalan ng produce pag walang kuryente. So yun yung namin. Tapos nung nagdi-decide kami kung Kratky, sige, anong gagawin namin? Nag-concrete kami. Concrete. Yep. Okay. Differences between yung kahoy pa at saka nung concrete. Cost. Okay, cost. Yan. Yung sa grow. Yung grow, mas maganda to. Tapos less maintenance to. Pero same lang, halos same lang naman din ang growth niya. May problema nung una. May problema nung una kasi nung una, ang balak sana namin is concrete lang talaga. Okay. Naglagay kami ng dyan para madaling linisin yung outlet. Palabas, nandun yung tubo niya sa ilalim, mapapansin nyo, may tubo yan. Palabas doon sa likod para pag nilinis. Kaso yung pala bro, yung concrete is May lason siya. It took us some time. Like, I think sinubukan namin siyang babaran ng tubig tsaka yung pinaka sahanang saging. Yun kasi yung suggested. Una, sinubukan namin at least a week. And then, nung nilagyan namin ng tanim, hindi lumalaki. Nagkukulay yung ugat, Medyo nagano yung ugat. Susunog yung ugat. Again, contingency na naman. Isip na naman kami, anong gagawin natin? Kasi nandyan na yung structure, hindi natin pwedeng nang tanggalin yan. So, we were able to come up nga nitong yung plastic mulching. Mulching ba ito? Hindi pond liner? Hindi, pond liner yan bro. Pond liner. Pond liner. Medyo makapal. Kasi ang kapal eh. Pond liner yan. Yeah. Okay. So, nilagyan nyo na ng Pond liner. pond liner. So, nagli-leach in pala yung concrete na. Oo, nagkakaroon siya ng chemical reaction sa sa nutrient solution, nag-aasin sa ilalim. Medyo mas malakas yung pag-aasin niya. Compared dun sa kunwari maghahalo ka lang tapos 'di ba usually nagkakaroon ng parang precipitation sa ibabaw. Okay. Yun hindi napupunta niya sa ilalim. Parang nabubuo-buo yung parang nagki-crystallize siya, asin ng tawag namin eh. Tapos nung nilagyan nyo ng pond liner? Ayan, ganyan na siya. Pero ang balak talaga namin, wala na. Very important kasi baka mamaya nutrients problema, di ayusin natin. So okay naman na ngayon. Okay na ngayon, yan. Pero hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na matatanggal namin yung pond liner. Siguro magi-start uli kami ng siguro mga ilang kasi daming demand ngayon ng lettuce. So, hindi kami makapag-experiment na babaran uli ng sahan ng saging para tanggalin yung pond liner ngayon. Pero eventually pa isa-isa tatanggalin din namin yan pag okay na. Although meron tayong pan doon na gawin doon, I think it's pangatlo yung pang-apat. Yung pinabaran na natin na sinubukan ni Kuya Buboy, nag-experiment si Kuya Buboy. Na okay na. Okay naman na, but then again, hindi namin kasi Circus madali yung idea na i-compromise kasi nadidelay yung yung production nyo, no? Nadidelay yung production. So, bearable naman yung idea ng pond liner. So, tinuloy na po namin. Okay. Pwede bang pumasok, makita yung ilalim? Okay lang ba? Pero mukhang tapos na kayo sa harvest dito. Tapos na. So ito na lang, pwedeng kutkutin? Sige lang, sige. May chinelas dyan So bawal yung galing sa labas, ano? Yeah. Hindi, may chinelas dun bro. Dito, okay lang. Dito, tingnan lang natin ha. So, this is made of concrete. Yeah. Hindi na kinahoy, no? Okay. And then, styro dito lalagay yung mga okay, and then sa ilalim, so ito, okay, usually gaano kataas ito? Yung inch, yung yung lalim niya is
3 inches yung tubig. So puno-puno ito. Halos, kasi 4 inches lang yan eh. So may 1 inch na aeration. Gap for the air. Okay. Tapos ito, Yan ay ingenious ni Kuya Buboy kasi para hindi lumundo yung ano. simple. It's always simple, no? Ang galing, ano? Ang galing. Sabi nga nila, mas simple, mas maganda. Working. Kung ano naman yung working sa amin. Okay. Very nice. At walang amoy, ano? Yep. No? Walang amoy. So kung mapapansin mo, tanghali ngayon, hindi masyadong mainit sa loob. Maganda po tong ano to, maganda tong net na to. Yung details ng net. Pa-share yung ano. Parang wala nga diferensya dito sa labas. Meron kaunting-kaunti. But what's amazing is typically with stagnant water, di ba? May amoy, di ba? Ito. Wala. Okay. Pero nakikita ko mukhang magpapalit na rin kayo. Papalit na kami. Yeah, hindi na ako lalapit doon dahil kung saan ako naglakad. Yeah, hindi na kami lalapit doon. Pero ang gaganda nito, anong variety ito mga ito? Nakikita natin sa harap. Olmeti. Tapos yung mga nasa kabila? Strosa, tapos yun sa dulo, Olmeti. Napansin natin nung pagpunta ng palengke kanina. Ang gusto ng market dito ay Estrosa, no? Yun ang mas kilala sa ano. Pero nabibili pa rin yung Olmeti. Nabibili pa rin. May mga customer pa rin na mas gusto nila yung Olmeti kaysa sa ano. Lalo na yung medyo may mga edad na customers namin. Anong gusto nila? Olmeti. Mas mahal mas mahal ang benta mo na Olmeti? Yes. Sa 50. Okay, simple. Yung Estrosa is 35. I see. And not that I intend to demean Olmeti. Pero si Olmeti kasi mas maganda yan, no? Yung itsura. Yeah. So naibebenta mo na mas mahal. Yep. Pero since yun nga, baka i-try namin si Maritima kung ano. Oh yeah, sure. Ika nga, you never put all your eggs in one basket, di ba, sa business. So, hindi pwedeng, kailangan kung may Olmeti ka, may Estrosa ka, meron ka pang a couple more. Yeah, a couple more. Pag bumagsak yung isa, for whatever reason, mawala ng supply ng seed o tamaan ng sakit na specific dun lang sa seeds na yon. Yeah. May iba kang options na pagpipilian. So this is mixed, no? This is mixed. Okay. So nawala na yung 3 greenhouse nyo, ito pinalit nyo. And the trigger was because of the bagyo? Yeah. Blessing in disguise si bagyong Aghon. So salamat. Sorry, I don't mean to be... Hindi, okay. Salamat pala dun sa bagyo, kundi binagyo, hindi... Nandito kaming tatlo nun, bro. Dito nakaganyan kami. Pag ganun niya pala, hinahampas yung ano. Sakit sa dibdib siguro nun. Nagsimula po kami ito. Unang bumigay ito Sir Chris eh. Tapos nandun kami sa loob. Nag-harvest kami ng pipino eh. I'm sorry. Nakatayo na to nun? Nakatayo. Pero bamboo. Bamboo pa to. So bamboo tapos... Bamboo din. Okay. Right in front of your faces, in front of your eyes. One by one na. Pero tingnan mo naman. Yeah. Ngayon, ang community of growers may natutunan pa. May something pala sa simento nagli-leach in sa water. So yun, nung kinonstruct namin yan, make sure namin na yung hangin may lalabasan na paangat. Okay. And which is? Yung vent doon sa gitna. Nakahati na. Naka-staggered na yung roof nyo? Yes. Ano ba tamang term doon? Hindi ko alam eh. Kaya po ano ba tawag dyan sa ganyang roofing? Overlap. Naka-overlap na siya. Tapos yung gitna niya, may net. Lagusan ng hangin. Tingnan lang natin dito ha. Ayun. Yan, minake sure namin. So, bakit dyan nakaharap? Kasi yung hangin doon ang gagaling. Dito pala, sorry, dito. Pag dito galing sa kaliwa natin, papasok siya doon. Tapos lalabas lang paikot, parang paikot, pa-cyclone. Okay. Pag dito naman galing yung hangin, parang chimney effect. Hindi, parang chimney effect. Pag lagos ng hangin dito, sisipsipin naman niya by
by its action. Yeah. Kasi nakita ko sa, di ba nag-Saudi ka? Nakita ko sa Middle East, di ba may mga structures doon na yung gitna ng structure nila hollow lang. Ang ika nila pagdaan ng hangin sa ibabaw, sisip-sipin na rin yung hangin doon sa... Sir Chris. Actually, basically designed for sandstorm naman. Since yun yung ano doon, yun yung madalas doon. I see. Yung ano no sandstorm. That's exactly yan yung pinakaano nila sa mga buildings naman. Yung, o nga no, para hindi papasok doon lang sa ibabaw. Okay. And then what's the story with this? So tatlo na to, dati kahoy, tapos tinayo nito bamboo. Yan, diyan na pumasok si Paring Rino nung tinayo namin yung greenhouse. 4 kung tawagin namin yan dahil 1, 2, 3, 4. Yan. Pangapat sana yan. Kaso, mga nakailang harvest lang tayo yan. Kuya Buboy. Marami din ano. Kaso marami din kaming problema dyan yung pungus din. Kasi nga dahil dun sa bamboo na structure. Okay. Tapos yung construction ng mga pipe. Nakita po namin yung like nag-stack up yung mga ano, yung flow ng tubig. Dahil bamboo lang din yung stand ng mga pipe. Nung nag-crack yung mga lupa, siyempre tuyo na eh. Nagka-crack yung lupa na nadi-disalign yung mga bamboo na ano sa ilalim. So over time nawawala siya sa yung sa hulog. Klebe. Klebe. Yeah, klebe ba yun? Klebe? Ano ba? Klebe? Klebe. Klebe. Oh, so nawawala siya sa klebe over time. Okay. I noticed something. This greenhouse is a lot taller than this one. What's the story behind that? Hindi po. Magkasing taas lang yan, bro. Kung mapapansin mo, hindi kasi pantay yung lupa eh. Okay. Pero magkasing taas lang siya. No, Kuya Buboy? Magkasing taas lang ba to? Sabi ko na, mali ako eh. Okay. Akala ko naka-red horse na ako, pare. Akala ko because easily this looks like almost 1 meter higher than the other. So mas mataas na to? Mas mataas na, Kuya Buboy. Kay Kuya Buboy kasi yan. Any story bakit tinaasan nyo? Anong may story ba behind that? Siyempre, pag mas mataas, mas ano yung hangin. Kasi NFT to eh. Ang reasoning ko Kuya Buboy, kasi yung NFT is, yun nga, yung init. Compare dito, malamig yung ano eh, yung ilalim. Yung ilalim. Yeah. Ito hindi kasi dire-diretso siya. So, tinaasan na lang para ano, yung hangin mas mag-flow pa ng maayos. Tsaka mas maganda tignan. Actually, oo nga. No? Mas astig. I would call it astig, pare. Yeah. Ito kasi, kung tatanungin mo, ito, bro, mas madaling linisin. Yeah, maglagay ka na ng ladder, abot mo na. Yeah. Parang everything is easier here compared to sa mataas. Pero mas stable yung climate sa loob. Mas stable. Yeah. Okay. Naka-overlapping ka pa rin, so the same principles apply. Shift from bamboo to plastic. Kumusta performance? Well, yung sa Bagyo, I mean... Dumaan si Christine eh. Dumaan yung anong Bagyo? Christine. Hindi nyo na natandaan. Andito rin po kami ng Sir Chris, yung bumagyo eh. I mean, inoobserbahan din po namin kung anong mangyayari dun sa structure. Wala nang problema eh. I mean, we're not saying naman it's gonna be, weatherproof or anything like that. Pero siguro yun dahil yung redundancy ng bakal na pinaglalagay. Siguro. Yeah, oo nga no. Sobrang sinsin yan compare dito. 1 meter apart yung... Una kasi Sir Chris, yung sa idea nung ako yung kumukontra sa kanila na wag nating bakalan lahat eh. I mean, since madami tayong kawayan pa, like try to maximize kung anong meron pa rin kahit paano just to reduce the cost. Nagsuggest pala ako na in between sana bigyan pa rin ng kawayan then pinturahan na lang. Yung poste niyan, PVC na may concrete sa loob. Hindi yan bakal. Okay. Pero may bakal sa loob May yan. dalawang bakal na Ano yung tawag dun sa bakal na yan? Yung para sa structure, tapos binubuhusan? Rebar po. Oh, rebar. So may rebar to sa loob? Meron po doon. Oh, that's very ingenious ha. Ayan. So, doon namin pinatong yung ang tawag dyan? Trusses, yung patungan ng trusses. Paglipat namin dito sa may kabila kasi, pagdating kasi sa costing, mas mahal yung Hindi siya mahal. Mahirap siya gawin. mas mahirap siya gawin. Labor cost niya. Kasi mag-aandamyo ka pa. Sorry ano ang dami? Andamyo is cup holding yan.